Kung ikaw ay mahilig sa kakanin at saka sa malakit na bigas, so itry mo tong recipe na ginawa ko mga mamsi. Napakasarap po talaga nito. Perfect combination yung toppings na inilagay ko dito. And bagay na bagay din po ito sa kahit ano pa mang handaan. So, ano nga po ba yung mga ingredients na ginamit ko dito? Wag na po natin patagalin at ipapakita ko na po sa inyo kung ano yung mga ingredients na ginamit ko dito. So, bali meron nga po pala dito kung syempre malakit na bigas, pure coconut milk, evaporated milk, asukal, vanilla essence, and gagamitin po pala tayo dito ng condensed milk. So, bali nga po pala dito sa akin gagamitin lutuan. Naglagay ako dito ng isang tasa ng malakit na bigas. And pagkatapos po niya, syempre, huhugasan muna natin itong malagkit. Bali nga po pala hinugasan ko ito ng 2 beses para make sure na malinis talaga. Po, minsan pag hindi po natin nahugasan na maigi, may mga natitira po dyan ng mga itim-itim, ganyan. So pagkatapos po niya mahugasan ay naglagay na po ako dito ng pure coconut milk and naglagay na rin po pala ako dito ng evaporated milk. Pagkatapos ay hinalo-halo ko ito ng mabuti para make sure na nagmix lahat dito sa ating malakit na bigas. Dito nga po ay naglagay din ako nitong food color na kulay violet and syempre para po mas masarap tingnan yung ating gagawing makakanin. And naglagay na rin po ako dito ng vanilla essence para pampabango. Pagkatapos nga po niya na isasalang natin ito sa ating kalan. Hahaluin po natin ito hanggang sa ito ay kumulo. At para nga po mas mabilis itong kumulo mga mamsi, so tinakluban ko po muna. Ayan. So ito nga po, may nakalimutan nga po pala akong ilagay. Gawin na lang talaga inaalala ko at pwede pa naman din po natin itong ihabol. Naglagay nga rin po pala ako dito ng 3 kutsara ng asukal. So bali dito naman po yung paglalagay ng asukal ay nakadepende na po sa inyo kung kayo po yung magluluto, kung gaano po katamis yung gusto nyong gawin sa inyong gagawing kakanin. At dahil nga po ito ay malapit ng maluto, medyo malapot na siya. Kaya naman po yung apoy ko dito ay hininaan ko na muna. At dahil nga po sobrang bango ng ating nilutong malagkit, kaya naman po hindi ko napigilang hindi amoy-amoyin at tikman na rin para po matingnan ko na rin at matansya ko po kung ano pa ba yung kulang dito. And okay na po yung lasa nito para sa akin, kaya naman hinango ko muna po ito dito sa ating kalan. So ito na nga po, luto na yung ating malagkit, kaya naman po isasali lang natin ito sa ating paglalagyan. So bala ito nga po pala dito ko nilagay sa aking glass na lalagyan dahil po ito i-bake natin. Syempre pinantay ko po muna syempre para maganda po naman tingnan. At dito naman po gagawin naman natin po yung ating topping. So bali gumamit na pala po ako dito ng condensed milk and nilagay ko na rin po dito yung tira-tira na pure coconut milk. So naglagay na rin po pala ako dito ng vanilla essence, inilagay ko na rin dito yung evaporated milk and naglagay rin po pala ako dito ng konting asin pamabalance ng lasa. And bali nilagay ko na po rin po pala dito yung gagamitin kong pampalapot, yung harina. At ang nilagay ko nga po pala dyan ay 3 tablespoons. So bago nga po natin ito toppings ay gagamitin po natin ito ng salaan para po pinong-pino yung kakalabasan ng ating toppings. And inayos ko po muna ito pa syempre para pantay. Ayan. At nang okay na nga po ay for the go na nga po tayo at nag-preheat na nga rin po pala ako dito ng oven sa 180 degree. Bali nga po pala i-bake natin to na mga 18 minutes lamang. Pagkaluto nga po nito, ito ng titikman na masarap po itong kainin. Medyo mainit pa siya ng konti. Hindi ko na po siya na-videohan nung nilabas ko sa oven kasi nga mainit siya. Napakasarap po talaga nito mga mamsi. Kaya naman po itry mo na rin po. Yahoo!